sa akong mga kaapuhan dyan o atong mga kahatawan. So hahatawin natin ngayon ang third floor nga atoa karon sa Hong Kong. Naay murag pag tapok-tapok nila dito sa Hong Kong. Ako lang gikuha ang clip sa mga giistorya ni Sas Rugando Sasot or the Motherland, kasi pagkanindot karon pa nako nadungog nga maogi day nay budget sa mga kuan, sa mga gobernador ug sa mga senador, no? Dayon wala ta kabalo nga wala gyud na nila ipahibalo, wala gyud na nila gitawag og resibo nga mao ni asa ni nila gigasto pagkadako. Di na lang ko mo kuan magbutang og kanang pilay kuan nang kuan na pilay ipanghatag sa ila sa gobyerno, no? Allocated na nasuko pa sila sa una nga gi pangutana na ni Kairik sa kuan sa on air dito sa SMNI. Nagurgur silang duha ni kuan Baduy, no? Gikarsel sila kay di daw mo wala daw kuan, wala daw respeto sa gobernador. Hoy Mariusep, kamo mga gobernador, anong dili man mi mangutana nga kwarta man na namo taon, asa man na ninyo gidala, unsa may gastos ninyo ana, kadako anang kwartaha unya wala mi makita nga project ninyo, ha? Katong mga gobernador nga naay mga project, okay lang mo sa mua. Pero katong wala, mautong nangutana silang Kairik. Asa o pilay gastos ana kay amo man ang kwarta sad nga amo man ang gipagamit sa inyo, ha? Dili man mo mga amo na mo nga kami na hadloko ninyo. Atong tan-awon ning video ni kuan ni Sas Rugando Sasot, dili ni Congress Sasot, ang speakers nila diri si Sas Rugando Sasot, maulay akong gikuha, okay? Sa third floor ni, shout out pala sa third floor. Salamat sa inyong pag-ana diha sa Hong Kong, nakuhaan ninyo og klaro kaayo nga videos, okay? Allow me to use it for a reaction videos, okay? Let's see it. Welcome, our Miss Sas Rugando Sasot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sas Rugando Sasot. Thank you. Nung pagpunta ko po dito, may mga sumalubong po sa akin, yung mga naka-hindi mo pera yan shirt. Kung hindi nyo po alam, yung hindi mo pera campaign po, nag-start po yan last year. Kasi nga po, last year ko din nalaman na ang Kongreso pala, both Senado at House of Representatives, taon-taon, meron silang tinatawag na budget na MOOE. Kaya yung shirt na yan, ang spelling ng mo is MOOE. Ang ibig sabihin po niyan ay maintenance, operating, and other expenses. At yan po ay hindi kailangan ng resibo. Hindi yan kailangan ng resibo. Ayan, nandito si Attorney Glenn Chong at Attorney Harry Roque, pareho yung naging congressman. Alam nila yan. So, taon-taon, ang bawat isang senador, meron po silang at least, pinakamababa na, 50 million pesos. At least 1 year. Ang bawat congressman po, at least bawat isang taon, meron silang at least 20 million pesos. Yeah, sigaw yun po. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! So imagine nyo po, ilan ang senador? 24. 24 times 50 million.
Ilan yan? 50 million times 24. 1.2 billion every year. Sa Senado pa lang ay walang resibo. Papayag ba kayo dyan? Ako nga marami sa akin mga taga OFW sa Hong Kong na nagko-comment sa vlog ko. Tinatanong ko sila, kayong mga OFW sa Hong Kong, kung pwede ba sa amo ninyo na walang resibo? Tinapay nga, may resibo? Correct! Tinapay may resibo. Maalala. Saan kayo nakakita na 1.2 billion every year walang resibo? Anong ginagawa nila? Kailangan lang nila ng liquidation by certification. Pipirma lang ang isang senador, isang congressman na itong pera na ito ay ginamit namin sa ganito. Pero hindi nila kailangan ng resibo. At matagal na nila itong ginagawa, kaya hindi totoo na nawala ang Fort Barrel. Hindi siya totoo nawala. Nanipat lang, nagpagkaroon na ng bagong pangalan. So ninanakaw to every year, no? Kaya walang gustong pumalag sa Kongreso at Senado dahil lahat sila nakikinabang. Lahat sila nakikinabang. Kaya dapat patuloy tayong mananawagan ng hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi po. Salamat na Hindi po to. Hindi po to makatarungan. Kasi alam natin, halimbawa, yung mga domestic helper, may mga nagpupugpog, hindi na makapag-resibo ng tuhok kung hindi ba? Di ba may mga domestic helper napapatay paminsan dahil walang na-resibo. Pero itong mga congressman at mga senador, hindi nila kailangang magkaroon ng resibo at paulit-ulit dahil walang umaalma. Okay? At ngayong taon, magkano Joey yung advertising? Ano nila? Ngayong taon, ang budget ng House of Representatives, ng Tambaluslos House, ang budget nila sa advertising at media kuning-kuning ay 500 million. Wala yang resibo. Alam niyo kung magkano yan before? Around 25 million lang yan before ang media budget nila. Ngayon, 500 million. Kailangan namin ng resibo! Kaya, resibo. Kaya kailangan niyang humingi ng resibo. Kaya nga sabi ko, hindi to laban ng mga Duterte. Hindi to laban ng kahit sinong politiko. Laban ito ng bawat isang Pilipino dahil taon-taon tayong ginagago na ginagamit nila ang pera ng taong bayan. Tapos wala silang resibo. Makatarungan ba yan? Ito lang ano ang average lifespan sa Pilipinas? 75 years old. So kung maswerte tayo, aabot tayo ng 75 years old bawat isa sa atin, no? Ilang taon na kayo ngayon? Sabihin natin 40 na or 50. So sabihin natin 40. In 35 years, matitegi na tayo. Magprakahan lang tayo, real talk. Pero, etong mga senador at congressman, hindi matitigil yan. Hanggang hindi natin pinapahiwatig sa kanila na tapusin na yung ganyang polisiya. Dahil ang Pilipinas lang ang may ganyang polisiya, ang Kongreso na walang resibo ang kanilang budget.
Kaya nga, nung binabarugan nila si Inday Sara sa confidential fund, tama lang naman. Sabihin mo kay Inday, o Inday, paano mo ginastos yung confidential fund? Dahil, ano ba masama, di ba? Kung kailangan mag-accounting ni Inday, nag-accounting si Inday. Naibigay sa COA. Wala namang findings ang COA na ninakaw ni Inday. Wala po. Ang sabi lang nila, dahil daw 11 days ginastos. Paano hindi 11 days na gastusin? Ibinigay ng Office of the President ang pera December 19. Sa gobyerno po, kailangan ang budget na ibinigay sa iyo ay kailangan mo gastusin bago matapos ang taon. Yan na hindi nila sinasabi sa taong bayan dahil gusto nilang lokohin ang taong bayan dahil sila talaga ang nagnanakaw sa kabayan. Nagnanakaw! At ang dalawa pong media ang lakas loob na questionin ang budget. Nung simulan po natin i-expose ang hindi mo pera yan. SMNI. Anong ginawa ni Tam Baluslos? Nagtanong lang kung totoo ang kanilang travel expenses ay umabot ng 1.8 billion. Mali naman kasi si Lorraine saka si Ka Eric. Hindi siya 1.8 billion kundi 2.2 billion. So, kinulong sila. Ikalawang media na malakas ang loob, si Ed Lingao. Nung in-interview niya ako, sabi niya, maraming salamat at binring up mo ulit yan. Pero ngayon, asa na si Ed Lingao? Nanahimik na, napapalag ka na rin ng pera. Sabi niya sa akin noon, ay maraming salamat at binring up mo uli yan dahil matagal ng problema yan. At tinanong pa niya kung ano sa tingin mo magiging solusyon. Sabi ko sa kanya, hindi ba dapat kayo ang mag-using nito dahil kayo ang mainstream media? Hindi ba? Pero ngayon, tahimik kayo dahil nakikinabang ba kayo sa 500 million media fund ng House of Representatives? Diba? Nabusalan. Kasi napakasimple lang naman ang hinihingi ng taong bayan. Ang gasto, pag ginastos mo, ang hindi mo pera, kailangan mo may resibo! Diba? Anong Pilipinas ang ipapamana natin sa mga Pilipinas na meron tayong kongreso na taon-taon may bilyon-bilyon na ginagastos na walang resibo? Isa itong malaking katarantaduhan dahil tayo lang sa buong mundo ang may kongreso na ganito. Tayo lang. Alam niyo po ba sa US Congress? Sa US Congress, every quarter, meron silang pinapublish. Meron silang pinapublish na accounting up to the last centavo. Kahit 50 cents, makikita mo kung saan ginastos. US Congress nun. US Congress. Tapos may ibang bansa na pag may ginastos ka over a particular amount, hindi ka na pwedeng mag-reimburse. Pero ito, one usawa sila. One usawa ito. No? Only in the Philippines. Only in the Philippines. Kaya nga, kahit mawala itong si Marcos, halimbawa, sipa, or patuloy itong laban na to, kahit Duterte pa nakaupo. Dahil hindi ito laban ni Duterte, laban ito ng bawat isang Pilipino. At ito ang nagustuhan ko kay Digong.
Sinabi niya sa akin sa programa ng SMNI, nagpapasalamat siya. Sabi niya sa akin, Sas, murahin mo ko kahit mga anak ko kung nagkamali kami. Dahil tama lang naman. Si Digong lang ang politiko nagsabi sa akin ng ganyan. Na murahin siya at murahin ang mga anak niya kung nagkakamali sila. Dahil totoo naman, nakita niyo ba kami nung panahon ni Digong? Hindi ba? Yung mga cabinet secretary sa inuunin namin, oy, ayusin yung trabaho niyo yan. Ayusin niyo yung ganyan. Hindi ba? Ngayon, nasa na yung DH ng mga DH? Hindi man nakautot, Sas. Hindi lang siya umutot. Diba? Hindi siya umutot ng cinnamon wave para something like that. Diba nakita niyo siya noon na nakita niyo mga vlogger noon lahat, mga cabinet secretaries. Nung panahon na yun, may mga, syempre yung mga OFWs, mga Pilipino, no? Nalapit sila sa mga vloggers dahil na feeling nila ay magbibigay sila ng yung, maano ba, ma-publish pa yung concern, di ba? Totoo yan. Yung mga lumalapit sa akin noon, ng mga OFWs or whatever, para i-refer sa tamang mga tao. Kasi may ganung silent fact ang Duterte administration. Lalo na sa PCO. Kung ano ang kailangan ng mga Pilipino, kung may pinagdala sa inyo, i-refer ka agad. Kaya may mga na-action na nun. Ngayon, anong ginagawa nila? Ginagamit nila ang social media para pagtakpan ang kanilang mga kapalpakan at pagnanakaw. Yung DH sa mga DH, isa pa yan. Hindi ba? Kaya nga ito si Pangulong Duterte, nung pumasok siya ng politika, isang kanyang sinabi, trabahador lang siya ng gobyerno. Nung natapos ang kanyang termino, yun din ang sinabi niya, trabahante lang siya ng gobyerno. Itong nakaupo ngayon sa Malacanang, nararamdaman niyo ba na trabahante siya ng gobyerno? Ang feeling ngayon ng mga nakaupo sa Malacanang ay pang-aari nila ang Pilipinas. Hindi ba? Wala silang pakiramdam. At binudol tayo. Hindi naman talagang totoo. Binudol tayo. Tama. Tama ka, Nay. Pupunta tayo ngayon kasi sabi ni Naya, kasi alam niyo po ba ang pillars ng Philippine foreign policy? Ang isa sa mga pillars ng Philippine foreign policy are the welfare and interest of the overseas Filipino workers. So, isa kayong malaking pillar ng foreign policy. Ano ibig sabihin yan? Dapat ang foreign policy ng Pilipinas, kailangan i-address ang welfare interest ng bawat isang overseas welfare Filipino. Kailangan babalansin mo yung mga interest, may territorial integrity doon, economic security, at ikatlo, yung welfare interest ng OFWs. Bakit si Pangulong Duterte ay my friend to all, enemy to none na foreign policy? Dahil sa lahat ng bansa sa buong mundo ay may OFWs. Hindi ka po pwedeng magkaroon ng kalaban, tapos ang mga Pilipino, ang mga citizens mo, ay nasa iba't ibang bansa. Dahil para lang yan sa isang barangay. Kung ang anak ninyo ay iniiwan ninyo sa kapitbahay ninyo, sa araw-araw, tapos aawayin niyo yung kapitbahay ninyo, hindi ka babangag. Nagagawin mo yan at ipapahamak mo yung anak mo. Hindi ba? Kaya ganon ang foreign policy ni Duterte. Dahil ang unang-unang mapapahamak pag ikaw ay may inaway na bansa
At yung ginagawa nila ngayon sa Pilipinas, na ang ginagawa nila ay nagpo-promote ng racism, pag ang naresbakan ay mga Pilipino, anong gagawin nila? Nga. Dahil hindi nga nila ito iniisip. Paano ba nila maiisip kung paano nila aaksyonan ang mangyayari? Hindi ba? Kaya mga kabakayan, okay, tayo alam mo daw, papunta na tayo sa afterlife. Ang tinatarget nila ngayon, yung mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo na nagso-social media, nagti-TikTok, nagaganyan, kausapin ninyo yung anak ninyo. Dahil, malamang hindi, baka hindi tayo makaranas ng wars ng ating bansa, kundi yung susunod na generation, yung mga anak ninyo at yung mga apo ninyo. Kaya kausapin ninyo yung mga apo ninyo at mga anak ninyo na huwag makinig sa bangag. Huwag makinig sa bangag. At ang ituro ninyo sa inyong mga anak, at siguro isa puso nyo na rin, ay tratuhin ninyo ang bansang Pilipinas na para ninyong anak. Itrato ninyo ang bansa bilang isa ninyong anak. Bilang isa ninyong anak, ayaw ninyo na inyong anak ay mapariwara. At ayaw ninyo na inyong anak ay maparbarkada sa maling tao. Ayaw ninyo na inyong anak ay binubuyo upang makipag-away. Ang gusto ninyo ay inyong anak ay lumaki ng disiplinado, may patutunguhan, at maayos ang kanyang kinalalagyan. Sa tingin ninyo ba, ang inyong anak na Pilipinas ngayon ay isang anak na lalaking responsable, disiplinado, at may patutunguhang bansa? Sa kalagayan niya ngayon, wala. Kasi nga, ang kanilang concern ay kung paano sila patuloy na magkakamkam ng pera. Ano ba ang nangyayari ngayon? Sino ngayon ang inaaway ni BBM na malalaking tao? Wala. Kung nung panahon ni Duterte, halos araw-araw ay may minumura siya. Kung noon halos araw-araw ay may minumura siya, oligarko, magnanakaw sa gobyerno, kabinete niya, simbahan at kung ano-ano pa. Ay naman sobrang tahimik ng presidente nito na parang walang nanluloko sa mga Pilipino. Pero bakit kasi siya magmumura? Ang mga manluloko sa Pilipino ngayon, mga kabarkada niya at kapamilya niya. Hindi ba? Nanalig tayo ng continuity, kaya natin sinuportahan si Bongo. Yan ang totoo. Hindi ba? Kaya natin siya sinuportahan. Pero ang nangyayari ngayon ay hindi continuity, kundi paglubog ng Pilipinas para lamang sila ay may pang-party sa Malacanang. Tama yan, napudol tayo. Masakit mabudol, no? Masakit ang mabudol. Kaya nga, hindi na tayo dapat magpapabudol muli, no? Kailangan, makita natin ang totoong sinseridad. At makita natin na may ginawa talaga sila sa bayan. Kaya nga si Duterte, sinuportahan ko nun, dahil malaki ang ginawa niya sa Davao. Hindi biro ang paglilinis niya sa Davao. Di ba? Si Mama. Pero yun na nga po, bilang magtatapos po, sana po ay kausapin ninyo ang inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ang kalagayan ng bayan. Kung hindi mangyari ang sinasabing gera ni Atty. Vic sa ating panahon ngayon, mangyayari ito sa panahon ng iyong anak or sa susunod na henerasyon. Nangyari sa Ukraine. Kaya kausapin niyo yung anak ninyo, no? Kausapin niyo sila ng masinsinan at makita ninyo para malaman nila na sila ay binubuyo papunta ng isang bangin dahil malaki ang pera sa gera. At hindi, kung ninanakaw nga nila ang MOOE nila taon-taon, paano pa yung perang ibibigay
ng ibang bansa para sa kanila. Yan ang kanilang totoong gusto. So mahalin po natin ang Pilipinas katulad ng pagmamahal ninyo sa bawat isa ninyong anak. Ayaw ninyong mapariwarangin yung anak. Ayaw ninyo ang inyong anak ay malagay sa gulo. Ayaw ninyo na ang anak ninyo ay binubuyo sa isang maling desisyon. Gusto ninyo ang anak ninyo ay lumaking matatag, may responsibilidad, makatao, at yumayabong ang buhay. Yan dapat ang isa puso natin sa ating Pilipinas. At itong mga nasa Malacanang, hindi nila tinatrato ang Pilipinas bilang isang kanilang anak, kundi para isang tikakang kanilang kinukupitan bawat taon. Maraming salamat. So sad no na ingon ana ang nahitabo sa ato ang Pilipinas. Kinahanglan gyud natong bantayan ang atong mga anak karon, labi na kay naay mga balita nga naa kunoy manguha na sad para kanang ingon ana himuon na nilang usa ka aktivista or naay hungi-hungiho nga gamiton kuno ang mga kuan, ang mga sanang sulod sa ilahang tinaing nga kinahanglanon sa mga dato ingon ana ba nga pagkakuan. Pero pagkakaron atong bandayan natong mga anak unsay mga kalihukan nila. Akong mga anak dagko na pero gihapon sa mao sa gihapon ako gihapon silang bantayan kay pwede pa na sila madala sa mga matamis kay mga pulong sa mga aktivista. Kay ako hapit ko sa una madala na. Okay, ayaw kalimtin ninyo ang Third Floor Studio, i-subscribe ninyo sila. Ayaw sab kalimti ang ako ang Coach Ricky Official. Shout out, subscribe, like, comment, share kung mahimo ninyo. Okay, see you next time.